mga probinsya nakararanas ng tagtuyot. Sa Bontoc Mountain Province, problema naman ng mga magsasaka ang malamig pa ring panahon. Samantala, sa Negros Oriental, 6 ang nasawi sa salpukan ng isang van at ng truck. Yan at iba pang balita mula sa probinsya sa report ni Mark Salazar. Ganyan ang itsura ng van na yan matapos makasalpukan ng isang truck sa Zamboanguita, Negros Oriental. 6 ang patay sa aksidente. 9 naman ang sugatan na dinala na sa ospital. Kwento ng driver ng truck, sinubukan pa niyang huminto para iwasan ang van na tumatakbong pa-zigzag. Giit naman ng driver ng van, dumulas ang gulong ng kanyang sasakyan kaya siya nawalan ng kontrol dito. Umuulan nang mangyari ang disgrasya. Pagdating nila doon sa blind curve, umuulan kasi tapos madulas yung daan. Pagliko niya, nag-swerve yung sasakyan niya. Sa Cotabato City, 3 sundalo ang patay sa magkakahiwalay na pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Kinilala ang mga nasawing sina Staff Sergeant Levin Lardera, Private Nilier John Pinti at Private First Class Junar Estribor. 2 iba pa ang nasugatan. Patuloy ang hot pursuit operations ng militar sa mga bandido. Tapos na ang 3 buwang closed season sa pangingisda ng tamban na ginagawang sardina sa Zamboanga Peninsula. Dahil dyan, magbabalik operasyon na ang 13 pagawaan ng sardina sa Zamboanga City. Sa kabila nito, wala raw garantiyang magmumura na ang sardina sa merkado, ayon sa Philippine National Sardine Industry Foundation. Lalo't nagmamahal na naman ang presyo ng produktong petrolyo na may epekto sa operational costs ng mga pabrika. Sa Bontoc Mountain Province, apektado na ng malamig na panahon ang mga tanim na palay ng mga magsasaka. Kapag malamig daw kasi hindi nabubuo ang mga butil ng palay. Wala ring masyadong ulang dala ang amihan. Plano ng mga magsasaka na magpalit na lang ng schedule ng kanilang pagtatanim ng palay. Patay ang isang rider sa San Rafael, Bulacan matapos sumemplang at tumama ang minamaneho niyang motorsiklo sa poste. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang mabilis na pagdating ng motorsiklo ng biktima papunta sa gilid ng kalsada. Galing daw sa inuman ang nasawing rider bago mangyari ang disgrasya. Pero mapapansin sa likod ng rider ang tila hitsurang babae na nakaputi. Namatay ang rider, pero maswerteng nakaligtas ang angkas niya na nahulog daw sa motorsiklo. Hindi naman naniniwala ang nakaligtas sa umano'y white lady na posibleng nagligtas sa kanya. Sa Baguio City naman, iba't ibang uri ng bulaklak ang gagawing palamuti sa bawat float na ipaparada sa Grand Float Parade ng Panagbanga Festival sa linggo. Ilang float ang ginamitan ng mahigit 500,000 piraso ng bulaklak. May mga float din na mahigit 1 buwang binuo. Ma-attract yung mga tao sa kulay pa lang. Okay. Yun. Isang ano yan. Po long lasting siya. Pero kung hindi naman po long lasting, meron po mga retouches na gagawin the day before the parade po. Kasama sa paparada ang Kapuso Float kung saan inaasahang sasakay ang mga bida ng inagaw na bituin na sina Kailin Alcantara, Therese Malvar at Manolo Pedrosa. Mark Salazar, GMA News.